Ang nakaraan, niligtas ni Jinwoo ang buhay ni Hyen sa pamamagitan ng paggawa kay Bango na Shadow Soldier habang umaalis ang mga Korean hunter. Naiwan si Jinwoo para linisin ang natitirang mga ants. Pagkatapos, umabot siya sa level 100 at binuhay ang Ant King bilang Shadow Soldier, pinangalanan siyang Biro. May mga bagong karakter na ipinakilala, kasama ang isang Chinese S-rank hunter at dalawang posibleng future enemies, habang pinapanood sila ng tatay ni Jinwoo mula sa dilim. Pagkatapos ng Jeju Island Raid, pinarangalan ni Jinwoo ang mga nawalan ng buhay. Pagkatapos, kumuha siya ng permiso para magbukas ng sariling guild bago pumasok sa isa pang Red Gate mag-isa. Sa loob ng Red Gate, nakipaglaban ang mga Shadow Soldiers ni Jinwoo laban sa mga halimaw ng gate. Natagpuan niya ang boss at tinanong siya ng nilalang kung siya ang pumapatay sa mga tao niya. Sinabi nito kay Jinwoo na impressed ito na nakaabot siya hanggang dito sa liit ng katawan niya, pero dito na raw matatapos ang lahat. Inutusan nito ang mga tao niya na lumabas dahil naka-ambush na sila kay Jinwoo sa lugar na iyon, pero walang nangyari. Nagtataka ang nilalang kung ano ang nangyayari at kung bakit hindi sumasagot ang mga minions niya sa signal. Nakita natin si Jinwoo na nakatayo doon. Sinabi niya sa nilalang, "Liit." Nakakatawa. Nagbigay siya ng signal at nagsimulang mapuno ang lugar ng mga Shadow Soldiers habang lumalabas sila mula sa kagubatan na may mga ulo ng natalong minions. Habang lumalabas ang mga sundalo, tinukso ni Jinwoo ang nilalang, parang wala nang natira. Nagtataka ang nilalang kung ano ang nangyayari at biglang nataman siya sa mukha ng isang bagay. Nang tingnan niya, isa pala itong patay na minion. Tumingin siya kay Jinwoo na nakatayo kasama ang kanyang hukbo. Nang makita ito, nagpanik ang nilalang at inutusan ang mga tauhan niya na wasakin sila. Inutusan din ni Jinwoo ang kanyang mga sundalo na asikasuhin ang lahat ng mga kaaway, at nagsimulang sumugod ang magkabilang panig. Nagsimula ang laban. Mas malakas ang mga Shadow Soldiers kumpara sa sumusugod na kaaway, at sinimulan nilang patumbahin silang lahat ng walang problema. Samantala, naglalakad si Jinwoo papunta sa boss habang nililinis ni Tank ang daan para sa kanya. Nang makita ito, nagalit ang boss at sumugod kay Jinwoo, pero bago pa siya makagawa ng kahit ano, sinimulan siyang hiwain ni Bo kasama si Igress. Hiniwa ni Bo ang isang braso nito, habang hiniwa ni Igress ang binti nito, at bumagsak ito sa lupa, at nang tumangala, nakita niya si Tusk na nakatayo sa ibabaw niya, gamit ang kanyang kakayahang inverse gravity para ipako ang halimaw sa lupa. Habang nakadikit ang boss sa lupa, dahan-daang lumapit si Jinwoo dito. Nang makarating siya sa mukha ng nilalang, sinabi niya dito, "Ngayon, sasagutin mo ang mga tanong ko. Mas hindi ka masasaktan kung gagawin mo." Pagkatapos niyang tanungin ang halimaw, tumayo siya sa harap ng walang buhay na katawan nito, iniisip na tiyak na nakikialam na naman ang system dahil wala siyang nakuha ni isang importanteng impormasyon mula sa boss. Binuksan niya ang kanyang inventory at sinabi, "Malalaman ko rin sa kalaunan, kaya okay lang." Kinuha niya ang isang susi mula sa kanyang inventory na nakuha niya mula sa cursed random box, iniisip, "Umabot ako sa level 100 sa Jeju Island Raid at naabot ko ang minimum requirements para ma-unlock ang dungeon." Tiningnan niya ang susi at nakita niya ang description nito. Ito ang susi sa Cardin Temple, at may timer na nagpapakita kung gaano katagal bago siya makapasok sa dungeon. Kapag natapos ang oras, mag-e-expire ang susi. Habang binabasa ang description, nagsimula siyang magkaroon ng mga flashback ng dungeon mula noong huling punta niya doon, iniisip na tinatawag siya ng system pabalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Pero iba na ang mga bagay ngayon dahil mas malakas na siya kumpara noong huling punta niya doon. Nagtataka siya kung planado ba ang lahat mula sa simula at kung hinihintay siya nitong bumalik. Kung ganon, hintayin mo ako. Nakita natin ang isang entity na nakaupo sa loob ng dungeon, nakangisi habang naririnig si Jinwoo na nagsasabing, "Malapit na ako." Lumipat ang eksena sa isang dungeon kung saan nagpapanik ang isang lalaki habang nakatayo ang isang madilim na figure sa harap niya. Tinanong ng lalaki ang nilalang tungkol sa pagkakakilanlan nito, at sumagot ang figure, hindi rin siya ang isa. Nagtatago sila ng maayos, hindi ba? Ang mga maningning na piraso ng liwanag ay nagpapakita kay Silid, ang hari ng Snowfolk at ang monarch ng Frost, na napansin ang isang bagay sa likod niya. Paglingon niya, nakita niya si Yogimon,
ang hari ng Demonic Specters at ang monarch ng Transfiguration. Sinabi ni Yogi Mont kay Silid na pumunta siya para ipaalam sa kanya ang tungkol sa East Island. Tinanong ni Silid kung ang tinutukoy niya ay ang maliit na isla, na sinasabing iyon ang lugar ng Shadow Monarch. Tinanong niya kung nagpa siya na si Yoye na asikasuhin ang lugar na iyon. Sinabi ni Yogi sa kanya na nagdesisyon ang mga rulers na pakawalan ang kanilang mga legion sa timog ng lokasyon na iyon, at idinagdag, akin ang lugar na iyon. Tanong ni Silid, paano mo haharapin ang Shadow Monarch na naroon din? Sagot ni Yagument, okay lang kung tutuperin ng planner ang kontrata. May ngisi, idinagdag niya, na kumpirma rin ang pinakamalaking fragment ng maningning na liwanag sa lugar na iyon. Nang marinig ito, nasabik si Silid. Tanong niya, sadyang pumunta ka lang dito para sabihin sa akin iyon. Tanong ni Yamen kung ano ang plano ni Selad na gawin sa impormasyon. Sagot ni Silid, kung handa kang sumunod sa akin, bakit hindi? Sa gitna ng kanilang usapan, biglang may napansin si Silid. Sinabi niya kay Yoyem, parang inaakit tayo dito. May lumapit sa kanila. Komento ni Silid, ang taong kanina ay hindi kayang gamitin ang kapangyarihan ng maningning na fragments ng liwanag, kaya nagtataka ako kung bakit may bakas ng kapangyarihan na iyon dito. Balak ng taong ito na harangan ang daan natin. May galit sa mga mata, tinanong sila ng lalaki tungkol sa maliit na isla sa silangan, tinatanong kung ang tinutukoy nila ay ang Korea. Tanong ni Silid, ano ang gagawin mo tungkol dito? Mula sa likod, sinabi sa kanila ni Yogi, wala tayong oras para harapin siya. Habang paalis sila, tinukso ni Silid ang lalaki, subukan mong pigilan kami kung kaya mo. Sumugod ang lalaki sa kanila, sinasabing, hindi ko kayo hahayaang makatakas. Nang sumugod siya, walang kahirap-hirap na hinarang ni Silid ang atake gamit ang kanyang ice shield. May ngisi sa mukha, naghanda siyang gumanti. Nang palayain niya ang kanyang kapangyarihan, isang malaking pagsabog ang lumamon sa lugar. Lumipat ang eksena kay Jinwoo habang naglalakad siya papunta sa kanyang sasakyan. Nang bubuksan na niya ang pinto, may lumapit sa kanya at nagtanong, "Excuse me, ikaw ba si Son Jinwoo?" Nagpakilala siya bilang si Adam White, isang senior official mula sa Federal Bureau of Hunters. Inabot ni Adam kay Jinwoo ang kanyang business card at sinabi, ikinagagalak kong makilala ka, Mr. Son. Tawagin mo lang akong Adam. Nagpaumanhin siya sa biglaang paglitaw, ipinapaliwanag na mahirap siyang hanapin, at idinagdag na dumaan pa siya sa kanilang opisina. Iniisip ni Jinwoo na si Adam ang taong binanggit ni Jinho na naghahanap sa kanya. Tanong niya, ano ang pakay mo sa akin? Sumagot si Adam na gusto niyang ibahagi ang ilang impormasyon kay Jinwoo. Interesado si Jinwoo at nagtanong kung anong klaseng impormasyon. Sumagot si Adam, marahil walang bansa o institusyon sa mundo ang makakapagbigay ng impormasyong ibabahagi ko, maliban sa amin. Nang tanungin ni Jinwoo kung bakit handa silang ibahagi ang impormasyong ito sa kanya, ipinaliwanag ni Adam, dahil nakikinabang kami sa pagbabahagi ng kaalaman sa mga espesyal na individual tulad mo. Ipinaliwanag pa niya na plano nilang bisitahin siya para sa ibang dahilan, ngunit pagkatapos makita ang mga pangyayari sa Shoe Island Raid, gusto siyang makita ng kanilang deputy director ng personal. Ngumiti si Adam at idinagdag, sasabihin kong ito ay walang kapantay, at ipapaliwanag ng aming deputy director ang iba pang detalye doon. May sasakyan sa malapit kung gusto mong makipagkita sa kanya. Dahil curious si Jinwoo sa impormasyong gustong ibahagi ni Adam, sumakay siya sa kanyang sasakyan at nag-isip, impormasyon, ha? Hindi pa rin sigurado kung maaasahan ang mga detalye na gusto nilang ibigay, sinabi niya kay Adam na pag-iisipan niya ito at tatawagan siya mamaya. Nakangiting komento ni Adam, kay lupit ko, nakalimutan kong ang isang magandang baraha ay hindi dapat itago kapag nakikipagkasundo. Pagkatapos ay idinagdag niya, isang upgrader. Nagulat si Jinwoo. Ipinaliwanag ni Adam, ang upgrader ay isang awakened being na maaaring magpataas ng kakayahan ng ibang awakened being. Narinig mo na ba sila? Habang nagtatanong siya, lumipat ang eksena sa isang sasakyan kung saan dumating si Adam at Jinwoo sa isang gusali. Ipinakilala ni Adam si Jinwoo kay Michael Connor, ang Deputy Director ng Federal Bureau of Hunters. Nakipagkamay si Michael kay Jinwoo at sinabi, ikinagagalak kung makilala ka.
Pagkatapos ng mga pagpapakilala, inanunsyo ni Adam na siya ang magsisilbing interpreter nila. Direktang inilabas ni Michael ang isang tambak ng mga immigration documents sa mesa at sinabi, karaniwang tumatagal ng 1 hanggang 2 taon para sa pagproseso, ngunit handa kaming gumawa ng exception para sa iyo. Idinagdag niya, sabihin mo lang ang salita at bibigyan ka ng American citizenship sa 1 segundo. Gayunpaman, seryosong sumagot si Jinwoo, pumunta ako dito dahil sinabi ni Mr. White na mayroon kayong ilang impormasyong ibabahagi sa akin. Isang awakened being na maaaring magpataas ng kakayahan ng ibang awakened being. Isang upgrader. Posible bang mapataas ang kakayahan ng isang hunter? Tanong ni Jinwoo. Ngumiti si Michael at sumagot, sa katunayan, ang taong may ganitong kapangyarihan ay narito mismo ngayon. Tumingin siya sa likod at inutusan ang kanyang staff, pakiusap, tawagin si Miss Selner. Habang papalapit si Miss Selner, ipinakilala ni Mr. Connor si Norma Selner kay Jinwoo, sinasabing siya ang nag-iisang tao sa mundo na may kakayahang mapataas ang kakayahan ng mga awakened beings. Pinagmamasdan siya ni Jinwoo at iniisip na parang ibang klase siya ng awakened being. Nagsalita si Michael, sinasabihan si Miss Selner na ipaliwanag kay Jinwoo ang lawak ng kanyang kapangyarihan. Nagsimula si Miss Selner sa pagbati kay Jinwoo, kinikilala na maaaring nagdududa siya sa sasabihin niya. Idinagdag niya na lahat ay may parehong pagdududa nang una nilang marinig ito. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na kapag naranasan niya ang kanyang kapangyarihan, magmamakaawa siya para sa higit pa. Ito ang nagtulak kay Mr. Connor na tawagin siya habang papalapit siya kay Jinwoo. Ipinaliwanag ni Mrs. Selner na maaaring alam na ni Jinwoo na ang bawat awakened individual ay may limitasyon sa kanilang lakas, at walang sino man ang makakalampas sa limitasyong iyon. Ang ranggo ng isang awakened being ay mananatiling pareho maliban kung sila ay sumailalim sa pangalawang awakening. Ito, aniya, ay karaniwang kaalaman sa mga hunter. Tanong ni Jinwoo, pero mababago mo iyon. Sumagot si Ms. Selner, oo. Ibinunyag niya na mayroon siyang kapangyarihan na tulungan ang mga awakened beings na lampasan ang kanilang mga limitasyon sa pamamagitan ng proseso ng 3 yugto. Maaari niyang alisin ang kanilang mga limitasyon. Idinagdag niya na hindi niya alam kung ano ang itatawag sa kapangyarihang ito, ngunit kaya niyang magsagawa ng force reawakening. Sa madaling salita, kaya niyang ilabas ang tunay na potensyal ng isang tao. Sumang-ayon si Mr. Connor sa kanya at kinumpirma na totoo ang lahat ng sinabi niya. Gayunpaman, itinuro niya na kailangan ni Miss Selner ng mahabang panahon ng pahinga pagkatapos ng bawat paggamit ng kanyang kapangyarihan, na nangangahulugang makakatulong lamang siya sa 3 o 4 na individual bawat taon. Iniisip ni Jinwoo sa sarili niya na isa siya sa 3 o 4 na taong tutulungan niya kung totoo ang sinabi niya, kung ganon, mayroon siyang hindi kapani-paniwalang kakayahan. Pagkatapos, nagtanong siya, gaano kaepektibo ang proseso. Ipinaliwanag ni Miss Selner na iba-iba ang resulta para sa bawat individual, ngunit pagkatapos dumaan sa lahat ng 3 yugto, mararanasan ng isang individual ang pagtaas ng lakas mula 20% hanggang 30%. Nang marinig ito, nabigla si Jinwoo. Ang 20% hanggang 30% na pagtaas ng lakas ay parang baliw. Naiintindihan na niya ngayon kung bakit nagdesisyon si Hang Dong-soo na pumunta sa Amerika sa kabila ng napakaraming kritisismo mula sa publiko. Iniisip ni Jinwoo sa sarili niya, sino ang tatanggi sa ganitong alok? Pagkatapos ay nagtanong siya, paano kung malaman ng iba ang tungkol sa kanyang kapangyarihan? Sumagot si Mr. Connor, ipinapaliwanag na ito mismo ang dahilan kung bakit siya nasa kanilang pangangalaga. Tinitiyak nila ang kanyang kaligtasan habang binabayaran siya ng sapat na sweldo. Bilang kapalit, tutulungan ni Miss Selner na mapataas ang kakayahan ng kanilang mga napiling hunter. Pagkatapos, ipinakilala ulit siya ni Mr. Connor kay Jinwoo, ipinapaliwanag na ang kanyang kapangyarihan ay gagamitin sa kanya bilang regalo. Nagdududa pa rin, nagtanong si Jinwoo, ibig mong sabihin, bilang alok. Nilinaw ni Mr. Connor na kapag naging hunter siya para sa Federal Bureau, bibigyan siya ng pinakamataas na prioridad at makakatanggap ng mga paborebleng benepisyo. Dagdag pa, mag-aayos sila ng mga pagpupulong sa guild na kanyang pipiliin at tutulungan siyang pumirma ng pinakamagandang kontrata.
Inilipat ni Miss Selner ang isang plato sa mesa at sinabi kay Jinwoo na hindi niya kailangang magdesisyon agad dahil pinapadali lang nila siya sa ideya sa ngayon. Tanong ni Jinwoo, "Excuse me?" At inulit ni Miss Selner na gaya ng sinabi nila, regalo ito. Pagkatapos, humingi ng permiso si Mr. Connor na alisin ang kanyang mga limitasyon. Tanong ni Jinwoo, walang kapalit. Ipinaliwanag ni Mr. Connor na dapat niyang isipin ito bilang komplementaryong serbisyo. Naaalala ni Jinwoo ang mga salita ni Miss Selner na magmamakaawa siya para sa higit pa kapag naranasan niya ito, napagtanto niya na tiwala siya sa kanyang mga resulta. Pagkatapos, hiniling ni Miss Selner kay Jinwoo na ay lahad ang kanyang kamay at tingnan siya ng malapitan sa kanyang mga mata, sinasabi sa kanya na ito ang unang hakbang. Iniisip ni Michael sa sarili habang pinapanood ang eksena na nahuli na si Jinwoo sa pain at nagpapanggap na kalmado. Gayunpaman, kapag natapos na ang unang yugto, naniniwala si Michael na malamang nasusubukan ni Jinwoo na makipag-ugnayan sa kanila. At kung siya ay isang impatient type, maaari niyang pirmahan agad ang mga papeles. Samantala, nagsimulang kumislap ang kamay ni Jinwoo habang hinahawakan ito ni Miss Selner. Inaalala ni Mr. Connor ang mga nakaraang tagumpay ni Jinwoo, kung paano siya nagtagumpay sa Jeju Island Raid gamit ang mga kapangyarihan na hindi pa nakikita noon, at nagtataka kung ano pa ang magagawa ni Jinwoo. Habang pumapalibot kay Jinwoo ang isang berdeng aura at tumitindi ang liwanag sa kanyang mga mata, nagpapatuloy ang proseso. Nagsimulang kumislap ang mga mata ni Miss Selner at napalibutan siya ng isang malakas na aura. Biglang naging malinaw na lumipat siya sa isang lugar na puno ng kadiliman. Isang mukha ang lumitaw sa likod niya kung saan kadiliman lang ang natitira. Unti-unting lumitaw ang isang figure mula sa mga anino at dahan-daang lumapit sa kanya. Lumapit ang figure hanggang sa nasa harap na niya, nakatitig na may nakakatakot na liwanag sa mga mata nito. Sa puntong ito, sumigaw si Miss Selner at biglang natigil ang proseso, na ikinagulat ng lahat sa silid. Biglang bumunot ang ilan sa kanilang mga ahente ng kanilang mga baril at itinutok ang mga ito kay Jinwoo, hinihingi na malaman kung ano ang ginawa niya kay Miss Selner. Galit na sumigaw si Mr. Connor sa kanila, tinatanong kung nawala na ba sila sa katinoan at kung hindi nila nakikilala kung sino si Jinwoo. Tinawag niya silang mga hanggal at sinabi sa kanila na tingnan si Miss Selner kung nag-aalala sila. Yumoko si Mr. Connor at humingi ng paumanhin kay Jinwoo para sa pag-uugali ng mga ahente, sinasabing lumampas sila sa linya. Nagulat pa rin, sumagot si Jinwoo, okay lang. Galit na lumapit si Mr. Connor sa isa sa mga ahente at sinabi sa kanya na kung ginawa nila ang ganito kay Thomas Andre o Lu Jigang, patay na silang lahat ngayon. Malamig niyang iniutos, nakuha. Mabilis na sumang-ayon ang ahente na natakot. Pagkatapos, tinanong ni Mr. Connor si Miss Selner kung ano ang nangyari. Napansin niya na nanginginig pa rin siya at sinabi na basang-basa siya ng pawis, at tinanong kung masama ang pakiramdam niya. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ni Mr. Connor kay Jinwoo na masama ang pakiramdam ni Miss Selner at tinanong kung okay lang na i-reschedule ang procedure para sa ibang oras. Sumang-ayon si Jinwoo. Pagkatapos, inutusan ni Mr. Connor si Adam na ihatid si Jinwoo palabas ng silid. Nang makaalis si Jinwoo, humarap si Mr. Connor kay Miss Selner, at tinanong kung anong nangyari. Puno pa rin ng takot ang kanyang mukha at nanginginig ang kanyang mga kamay habang nauutol, hari siya, at makapangyarihan pa. Nagulat si Mr. Connor sa kanyang mga salita at nagtanong kung ang ibig niyang sabihin ay kasing lakas ni Jinwoo ang isang national level hunter. Umiling si Miss Selner, hindi makapagpaliwanag pa at ibinunyag na wala pa siyang naranasan na ganito. Hari siya, ulit niya, pero hindi ordinaryo. Ipinaliwanag niya, habang tinitingnan ko siya, tumitingin din siya sa akin. Isang walang hanggang kadiliman sa loob niya. Sinabi ni Miss Selner na walang limitasyon ang kanyang kapangyarihan.